Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. I-share ko sa inyo guys yung mga ginagawa ko sa tuwing nagkakaroon ako ng mga physical symptoms ng anxiety at kung nagkakaroon din ako ng mga light panic attack. Ito yung mga ginagawa ko guys. Unang-una, inhale, exhale ako. Yun yung pinaka-importante. And then, pangalawa yung nagmamassage o self-massage ako. Meron ako, unang-unang ginagawa ko guys, yung kamay ko, rinarab ko siya ng matagal. Mga siguro 3 minutes kung nirarab. And then, ito yung ginagawa ko guys, hinawakan ko siya, yung balikat ko ng paganito. Tapos nag-inhale, exhale ako. O kaya nagtatap ako. Tinatap ko siya ng matagal. Ginaganon ko siya, tinatap-tap ko siya ng matagal. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes din. Tapos pinag-alternate ko siya. Ginagawa ko nagrarab and then nagtatap ako ng balikat or kahit dito sa baba. Actually dito, maganda yung dito kasi yung sa nervous system natin, nare-relax tayo kung nagkakaroon tayo ng mga physical symptoms o kaya nagpapanik tayo or nagkakaroon tayo ng nervyos. And then ako guys, naglalagay ako ng ice, yung ice cube sa bunganga. Inahayaan ko siyang ma-melt yung ice cube sa bunganga ko. Nagkakaroon ako ng parang natatanggal yung sa akin talaga medyo natatanggal talaga yung mga panic ko pag naglalagay ako ng ice cube. Pag alam ko na medyo nagpapanik ako, naglalagay ako ng ice cube. Pero kailangan din guys i-check nyo rin kasi baka mataas din yung high blood pressure nyo or low blood pressure. Check nyo din, baka may iba kayong mga karamdaman. Pero pag alam nyong umaatake yung anxiety nyo, yun yung ginagawa ko. Pwede nyo rin gawin yun guys. Yung self-massage, very important guys. I-practice ninyo yun kahit na hindi umaatake yung mga physical symptoms nyo. Yung self-massage, yung mula sa ulo, minamasahe to. Maganda rin to guys sa mga papatanggal din yung mga wrinkles. Papunta doon, patusok doon sa likod ng buhok natin. Actually hindi buhok, sa likod ng ulo natin. So pag ganun palabas siya. Tapos pataas din. Pag ganun. And then dito guys sa may tenga natin, minamasahe sa baba. Para nagkakaroon kasi tayo guys ng ito yung dalawa, imamasahe mo siya sa baba ng tenga. Yung soft lang, hindi gaanong matin kasi very sensitive din yun dito natin. Maganda rin ito guys sa mga nahihilo, may vertigo or yung mga nagpapanik ganon, yung mga kinakabahan, ninenervyos. And then ito guys, pwede ninyong gawin ito. Pwede ninyo siyang ipasok sa tenga, paulit-ulit nyo siyang ganyan. Medyo natatamaan yung harap ng tenga natin. And then yung dito, pwede nyong imasahe circular yan. Yan yung madalas kong ginagawa guys pag nagkakaroon ako ng mga physical symptoms ng anxiety at pag medyo nagpapanik na ako, naninervyos, ganun yung ginagawa ko. And then meron akong mga ginagamit na mga kung familiar din guys sa mga efficacent oil or mga katenko, mga mint oil na pwedeng gamitin natin pamparelax. May mga nabibili pong mga ganun na mga pwedeng gamitin pag alam mo nang medyo natitense ka, medyo na-stress ka, tumatas yung stress hormones, pwedeng gamitin yun. Sa mga may anxiety guys, napaka-importante, meron kayong daladalang mga inaamoy. Pag minsan pwede ninyong gamitin, inaamoy kahit nasa bahay lang kayo or nasa labas kayo. Kasi yan yung naging parang sandata ko rin dati nung nung nakakalabas na ako, medyo okay na ako. And then pag lumalabas ako, medyo alam kong may umaatake ako mismo, umaatake ako minsan sa labas. Alam ko may nararamdaman ako, ganun yung ginagawa ko. And then kailangan i-practice nyo din guys yung pagmamasahe ng sarili. Ako nagpapamasahe talaga ako guys, nagpapahilot pag nandito rin sa probinsya. Pero everyday dapat meron tayong mga self-massage na ginagawa. Especially dito sa taas ng natin, upper head, upper extremities natin. Napaka-importante yan guys, yung tapping. Pag ninenervyos ka, ito yung ginagawa mo. Kailangan 3-5 minutes ginagawa mo siya. Pwede mo siyang i-alternate sa pagrarab ng hand. May mga massage. And then ito guys, pagka medyo talagang tense kayo, siguro mga 2 minutes. Ito, yung bawat daliri ninyo,
masahe guys, pahila. Hindi totally na yung hinihilahin mo, no? Yung imamasahe mo siya. Para magkaroon kayo ng parang magka-calm down kayo, magre-relax kayo at the same time maiwasan ninyo yung mga panic attack, na matinding panic attack. And then yung yung paghawak dito sa likod, yan, paikot, pa-circular, ginagawa ko yan. And then, meron tayong mga exercise din na mga tinatawag nilang mga somatic exercise. Pwede nyo yun gawin din. As much as possible, guys, meron kayong dapat exercise. Lalo na pag nasa bahay lang kayo, yung mga medyo hirap pa sa anxiety, na mga bago-bago pa, at saka sa mga inaatake na naman ng anxiety, na nasa bahay, medyo takot na naman lumabas. May mga pwede kayong gawing exercise guys sa bahay. Ako guys kasi medyo active talaga ako kahit na nung nagkaroon ako ng anxiety. I'm trying my best also to do my exercise at home. Pero nung mga kasagsagan, umistap ako kasi ang hirap talaga. Nangapa ako kasi walang nag-coach talaga sa akin. Walang nagsasabi, ganito yung gawin. Pero ngayon guys, sinishare ko sa inyo to kasi na-experience ko talaga na nabago yung buhay ko simula nung naintindihan ko yung physical anxiety symptoms. And sana guys, yung mga nakakaranas sa inyo dyan ng mga physical symptoms, magkaroon kayo ng mga active lifestyle din. Yung mga mahilig uminom, manigarilyo, yung mga mahilig sa mga unhealthy food or yung mga processed food, mga ganyan, umiwas kayo sa mga ganon. Kasi during the time na nagre-recover ako, talagang hininto ko talaga yung mga yon. Nakatulong siya ng matindi talaga sa akin. Nagbago. Malaking tulong sa akin yung pag-iwas ko talaga ng mga pagkain na gano'n. Which is ako talaga, hindi rin ako talaga mahilig din sa mga street foods. Madalang mo ako mapapakain kasi very aware din ako sa kinakain ko. Kahit nung wala pa ako, nung medyo bata-bata pa ako, at saka wala pa akong anxiety. And then important guys, yung maasim. Pagka medyo nagpapanik kayo or medyo alam niyo parang medyo hindi maganda yung pakiramdam niyo, yung na-anxiety kayo, may symptoms na naman ng anxiety. Yung maasim guys, really good. Yung lemon, very very good. Pwede kayong ng lemon sa bunganga ninyo and then magiging marireverse kasi doon pag naninervyos ka, marireverse doon sa asim yung panlasa mo. Doon sa lemon or calamansi. And then, yung isa pa guys, pwede rin ninyong gawin yung mga, sa akin ginagamit ko talaga, para mawala yung tense ko, naggagam ako. Pag ngumunguya kasi, yung jaw natin na i-exercise, di ba? Pag nagpapanik tayo, madalas guys, alam ko yung iba dyan nakaranas ng mga panic attack, mga nervyos, yung jaw natin, minsan naglalak, tapos nanginginig, tapos masakit, ganon. Minsan yung iba akala may sakit sa ngipin, pero sa jaw yun. Ako gumagamit ako talaga ng gums madalas pag medyo parang alam ko na medyo may something, may nararamdaman na ako na medyo iba, nagagams ako para ma-relax ako. And then it's good also para ma-exercise din yung jaw natin, and then yung pananakit ng ulo. Kasi karamihan guys dati, yung sa akin, nung bago pa lang ako sa anxiety, madalas sumakit yung ulo ko, feeling ko may migraine, halo-halo, feeling ko migraine, vertigo, kung ano-anong iniisip ko tungkol dun sa unlimited na pananakit ng ulo ko kahit na mag-take na ako ng gamot dati. Kailangan guys na exercise yan. Very important guys yung sa head natin na exercise. Yung sa likod guys, yung sa batok natin, alam ko marami ako ako sa pananakit ng batok dati. Kasi nga, pag may anxiety ka, yung stress hormones mo tumataas. Naapektuhan yan yung balikat, yung leeg. Meron tayong mga exercise na pwede natin gawin. Yung dito sa baba ng skull natin, pwede natin imasahe. Yung masahe na light lang, circular na pag ganon. Huwag mo lang diinan kasi very sensitive yung sa likod natin. Marami tayong pwedeng gawin guys. Dito sa temple natin yon, pinaka-importante yan guys. Gawin niyo yan for like 2-3 minutes. Lagyan nyo gumamit kayo ng mga efficacent oil or yung mga mint oil, yung madalas na nabibili sa mga mercury drugs. Pwede ninyong gamitin yan for you to relax and calm down. Yun guys yung mga ginagamit ko, na mga first aid na ginagamit ko during the time na
nakakaranas ako ng mga anxiety physical symptoms, at hanggang ngayon gumagamit pa din ako ng mga ganon kasi nare-relax ako bago matulog. And then yung iba guys, pag ako nag-exercise ako sa bed bago ako matulog. Yung exercise sa bed, yung ginagawa ko, yung konting stretching, siguro mga kahit 5 minutes lang, yung aabutin mo yung paa mo. Habang nakaupo ka, stretch mo yung paa mo and then aabutin mo. And then ifo-fold mo yung paa mo, so yung talampakan mo, aabutin mo. And then, ibaw mo lang yung head mo doon sa knee mo, kung kaya mong ibaw. Kung flexible ka, kahit na hindi flexible, pwede ninyong gawin yun para ma-relax. Kahit hindi nyo ganong maiabot, it's okay. Mag-inhale, exhale kayo, then bago matulog. Tapos, yun nare-relax kasi yung nervous system natin pag nagkakaroon tayo ng ganon. And then, maganda yung pagtulog mo. Pagising mo ng umaga, mas okay ka kumpara sa yung mga previous days mo na medyo marami kang mga morning anxiety na nararamdaman. Yun lang guys, yung mga first aid, basic thing na ginagawa ko na nakatulong ng malaki sa akin sa mahabang panahon na pagsasuffer ko ng anxiety physical symptoms. And yun lang guys, sana nakapulot kayo ng aral, and I'll see you guys on my next video. Bye!